Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako magpatuloy, ay gusto ko lang munang basahin ang isang napaka-interesting na tanong ni Regalado Junior Abris. Okay, sabi ni Regalado Junior, pakilagay lang dyan. Ay, ito ang tanong niya. Sir, paano kung may baril ako sa bahay? Thank you. Paano kung may baril ako sa bahay? Di, di nakarehistro at walang lisensya, tapos mayroong pumasok sa bahay namin, nagnakaw, napatay ko. Gamit ko yung baril na walang lisensya, mayroon ba akong pananagutan sa batas? So, parang napaka-interesting nitong tanong na ito. Kaya bibigyan natin ito ng opinion. Opinion ko ito ha. Maaring mali, kayo nang bahalang humusga. Okay, bago natin yan na bigyan ng opinion, ay gusto ko lang muna kayong batiin sa mapagpalang araw. Pagpasensyahan na ninyo aking boses dahil nga nagbago ang klima dito sa Middle East. Tayo ay may sipon at may konting ubo. So mag-ingat po tayo, ingatan natin ating mga kalusugan. At lalo tigit ang ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. At pasasalamatan ko lamang yung ating mga silent viewers na patuloy tayong tinatangkilik. At mga hindi, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries. Dahil maganda naman ang kinikita ko dito sa sa ating kumpanya. 20 years na tayong nagtatrabaho dito at tayo ay isang consultant na. Nag-umpisa tayo bilang isang firearms instructor, gunsmith, at naisip ko na tumulong sa mga batang anak na single parent. Kaya meron tayong 6 na batang tinutulungan. Tayo po'y wala namang pinapag-aral at nakatapos na yung mga anak natin. At yan, at hangad ko na lumaki pa yung ating YouTube channel. Maraming salamat doon sa mga nagbigay dito sa ating GCash number. Yan, nakatulong kayo para sa mga pambaon ng ating mga bata. At ngayon ang ating pinaghandaan ay yung kanilang mga school supplies. At maraming salamat sa inyong pag-nanood at hindi pag-skip ng ads, sa pag-share at maganda ninyong comment. Ngayon din pinasalamatan ko rin yung mga nagpalipad, yung mga nagpadala sa ating mga premiere videos. Okay, si Boy Umay, maraming salamat doon sa huli mong pinadala. At kay Noli Peace America, maraming salamat sa huli mong pinadala at yan ay ilalaan natin sa mga school supplies ng ating mga beneficiaries. Okay, sana marami pang tumulong kahit pabarya-barya yan. Kung tayo naman ay marami, malaki na po magagawa niyan. Okay, so punta na natin yung tanong ni Regalado Junior. Okay, may baril tayo sa bahay. Pinasok tayo ngayon ng masamang loob. Nabaril natin at napatay natin. Tayo ba ay may pananagutan sa batas? Ito po ang para sa akin. Kung tayo ay pinasok ng masamang loob sa bahay at talagang malaki po ang laban natin. Dahil tayo pinasok, nananahimik tayo sa ating bahay, pinasok tayo ng masamang loob. Alam niyo ang mga pumapasok sa mga bahay na mga masasamang loob, handang pumatayan. Handa yan pumatay. At ang problema lang, ang nagamit mong baril ay hindi lisensyado. So, meron kang pananagutan na illegal possession of firearms. Ay kung ako naman ang iyong abogado, ay bakit ko ipapaamin sa iyo na baril mo yan? Kung nakapatay, kung nagamit mo yung baril mo, na ito ay sariling opinion ko to huwag mong aminin na baril ko yan. Palabasin mo na sa kanya yan. Nagpambuno kayo, at naagaw mo yung baril at yun, nabaril mo siya. Bahala na yung, alam ninyo, pagdating sa korte, abogado ang naglalaban dyan. Ganun. At saka,
pagka ang masamang loob naman ay napatay mo sa loob ng bahay, kalimitan wala nang naghahabol eh. Pag yan ay naimbestigahan ng mga pulis, lumabas na siya ay ganun ganyan, kalimitan yung mga kamag-anak niya di na maghahabol eh. Dahil mas ano yan eh, kumbaga kaya iya sa pamilya yan. So yun ang para sa akin ha. Kung mangyari man ito, wag na mangyari sa atin. At kung maiwasan naman nating makapatay ay hindi naman po license na tayo ay pumatay. Pero ang pinag-usapan dito ay yung self defense. Yung self defense. Ay ang sabi nga nung aking mga ninuno ay mabuti pa yung muntinlupa kaysa sa tabon lupa. Ay paano kung tayong mapapatay? Ay di goodbye tayo. Mas mabuti na yung tayo ang buhay. Sila ang patay. Sila ang masamang lubay na nanahimik tayo sa loob ng bahay natin. Pumasok sila. Ngayon na yan. No? Ang masama nga lang ay yung baril natin na hindi lisensyado. At hindi po natin mababago yung batas. Ang illegal possession of firearms, kahit ginamit mo sa kabutihan, illegal possession of firearms pa din yan. Ang kalalabasan. So yun lang ang payo ko. Bakit mo aminin na ang ginamit ko pong baril dyan ay hindi lisensyado? So, huwag mong aminin sa abogado mo. Gawa ka na lang ng sariling kwento mo na ganun. At yan naman kalimitan yan pag lumabas yung police report na ganun ang nangyari o nagpambunok kayo o halimbawa napalo mo siya sa kamay, nalaglag yung baril, nagpangagaw kayo, kung ano man ang kwentong barbero na mangyari doon. At yun ang lumabas sa police report. Kalimitan dyan, hindi na At saka ang kalimitan, armado din yung mga yan. Armado din yan. Di palabasin mo na na hindi sa iyo yung baril at sa kanya yun. Ganun lang kasimple yun. Para pero pag inamin mo yan, nasa iyo yung baril, ay maaring ka doon sa self-defense. Hindi ka makakasuhan sa self-defense. Pero yung illegal possession of firearms ay batas yun eh. Hindi man. Yun ay sariling pananaw ko. Hindi naman ako judge. Hindi naman ako judge para Pero yun ang aking pagkaunawa sa batas na yun. Kasi ang batas, hindi mo pwedeng baguhin yan. Bakit kanyang ng baril na So huwag mong aminin. Ba't naaminin mo? O di kaya ay wag mo nang ilabas yung baril, itago mo na, walang murder weapon. Pero pinakamaganda nun, sa kanya mo na rin, at ang ginagawa ng iba, alam mo ginagawa ng iba, pinapahawakan yung baril at pinapaputok. Ipapahawak, halimbawa, ipapahawak yung baril doon. Tapos ay kakalabitin, ikaw pakakalabit doon sa ibang membro ng pamilya. Wag na ikaw para yung powder burn kasi. Pero nakaputok ka na rin palalabasin mo na pumutok yung baril nung kayo ay pareho ninyong hawak yung baril ay pumutok. Kasi nagpangagaw kayo, nagkataong sa kanya nakatutok. Di iputok mo ng malapit pa sa yung may powder burn. So ganun lang, kaya dapat alam niyo yung mga ganyan. Pag ako'y may dalang baril at ako'y nasa sasakyan, umaandar yung isip ko Kung halimbawa may senaryo na may biglang umakyat na ganun, may umakyat na hold-upper, ganun. Tumatakbo na isip ko kung anong gagawin ko, nakaplano na ako. Kung anong gagawin ko, kung saan ang exit, kung anong posisyon ang gagawin ko para walang madamay. Maaring mag-drop ako para ang trajectory ng bala ay pataas, walang madamay na tao kung ako'y puputok. Pwede ako'y nakadrop. Parang mga ganun ba? Iniisip ko na yung mga senaryo. Kaya kung kayo ay may illegal sa bahay ninyo, meron na kayo nasa isip ninyo na kung halimbawa pumasok dito, ganito ang gagawin ko. Yan, para hindi kayo magraratil, alam na ninyo ang gagawin ninyo.
kung anong self-defense ang gagawin ninyo at kung paano ninyo malulusutan. Dapat, alam na ninyo kung paano ninyo lulusutan yung isang krimen na papasukin ninyo. Kasi meron kayong illegal na ano eh. At huwag kayong basta-basta, ito pa, pag may dumating na pulis, huwag kayong basta-basta magbibigay ng salaysay. Kakausapin muna ninyo ang abogado ninyo. Sabihin ninyo sa mga pulis, kakausapin ko po muna yung abogado ko, doon ako magbibigay ng salaysay. Hindi kayo mapipilit ng ano, basta't hindi ka po pwedeng kuna ng salaysay ng isang pulis nang wala kang abogado. Hihiling ka ng abogado mo at mag-usap muna kayo ng abogado mo sa kagagawa ng salaysay. Never kang, yun ang tandaan ninyo. Huwag na huwag kayong magbibigay ng salaysay nang wala pa kayong abogado. Kinakailangan ay may legal counsel kayo. So yan lang ang payo ko sa inyo para at least may kaunti rin kayong alam. May kaunti kayong alam. Huwag kayo yung basta, di ba, pag tinatanong ng mga ano, sa korte na lamang po ako magsasalita. Yan, malimit natin mapakinggan sa balita yan, ha. Pagka may mga ganun, hindi ka naman mapipilit, eh. Pag hiningan ka ng salaysay ng pulis, kailangan ko pong abogado. Kukuha po muna ako ng abogado. Yun lang. Ganun ang matalinong pamamaraan. So, yan. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman. At kung meron pa kayong ibang ibang nalalaman na para malusutan yan, ay di, sabihin din ninyo kung paano nyo malulusutan. Pero mas maganda na yung kayo ay may kaunting alam. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at, excuse me. Babasahin ko lang yung ating yung ating mga community spotlight. Community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your commenters. Okay, si Jorandi Filotero I-37, shout out sa iyo. Jorandi, shout out din sa iyo. My George Graphic, 19 ang engagement po. Shout din sa iyo. Dandels Vlog, 42 engagement po. Shout out din sa iyo. Archie Roquero, 1 ang engagement po. At si Rapi, 52 engagement po. Okay, hanggang sa muli natin video. God bless us all. Thank you very much.